Hi everyone! Today we are going to discuss about capitalized cost. So bakit ba natin kailangang aralin si capitalized cost? Kasi syempre, when you have a project or you have a contract, kailangan alam mo kung magkano ba yung magkano ba yung budget na kakailanganin mo in order to finish yung project na yon, in order to finish yung building or yung structure na ginagawa mo. Or in some way, kapag may business ka din, syempre, kailangan meron kang certain amount of money na nakatago or nakasave. Para in case na kailangan merong palitan, kailangan merong bayaran, meron kang makukuhang pera. Kasi once na wala ka ng makuhang pera, wala ka ng capital na naitabi, anong mangyayari? Matitigil si construction. Matitigil ang operation ni business. Kapag nangyari yon, malulugi ka. At sayang naman, di ba? Yung nasimulan mo, malulugi lamang. So that is one of the reasons kung bakit natin inaaral si capitalized cost. Para malaman mo magkano ba yung kakailanganin ko. Okay? Kasi by definition, capitalized cost is the sum of the first cost and the present worth of all the future payments. When we have future payments, so yung mga future expenses na meron tayo, yung mga halimbawa babayaran mo in the future, yung mga equipment na kailangan mong bilihin, so magkano ang present worth nun? Lahat ng yon dadalhin mo into present. Kapag nasa present na sila, syempre meron ka dong first cost. Kapag nandun na lahat sila sa present, pagsasama-samahin mo na sila, i-add mo na sila para malaman mo kung magkano yung pera na meron ka dapat ngayon. Okay? So that is the capitalized cost. Kaya ang formula for capitalized cost is C is equal to FC plus OM over I plus RC minus SV all over 1 plus I raised to N minus 1. So ito yung formula. Ano bang ibig sabihin nitong formula na to? Ano yung C? Siyempre, we are talking about capitalized cost. So si C ay yung capitalized cost natin. Okay? Ano naman yung FC? FC is yung first cost. Halimbawa, nasa retirement stage ka na ng pagiging engineer. Siyempre, gusto mo na lang nasa bahay. Pero at the same time, merong pumapasok na pera. Tama ba? So, ang naisip mo, what if mag-invest ako sa mga machines? Kasi 'di ba, yung machines, bumili ka lang nun, parentahan mo sa mga contractor. Kikita ka na nun. Pero nasa bahay ka lang, nagpapahinga, tama? So, yun yung naisip mong business. So, ngayon, yung mga machine na yon, like for example, concrete mixer, crane, bulldozer, so yun, mga yun, hindi mo naman siya mapaparentahan ng hindi mo binibili. Tama? Syempre, kailangan ma-acquire mo muna yung mga machine na yon. So, kung magkano mo sila bibilhin, kung magkano yung worth nila, that is the first cost. Okay? Yung unang gastos mo. Then, we have OM. Ano yung OM? Sabi dito, annual operation and maintenance cost. Yung ginagastos mo yearly. Let's say, yung mga machines na pinaparentahan mo, dapat every year pinapalitan pala yun ng kadena. Dapat every year pinapalitan pala yun ng gulong. So, magkano nagagastos mo yearly? That is the OM. So, yung I, interest rate pa rin yan. RC is the replacement cost. So, ano yung replacement cost? Halimbawa, gusto mong palitan yung part ng crane, kunwari yung boom ng crane sira na. Para syempre, ma-avoid yung mas malaking destruction o mas malaking accident dahil sa pagbagsak ng boom, syempre prevention is better than cure, sabi nga. So gawin mo, kapag kung nakita mo na meron ng sira, edi palitan mo na agad. Magkano ang gagastusin mo para palitan siya? Okay, that is the replacement cost. Sometimes, kapag hindi directly binigay yung value ni replacement cost, anong kino-consider natin? Kino-consider natin yung value ni FC as our RC. Bakit? Kumbaga, ang idea dito is, kapag pinalitan mo yung certain part na yun, or kapag pinalitan mo yung buong machine, ang presyo niya pa rin is kung magkano mo siya nabili before. Yun yung i-assume mo na value. Then you have minus SV. Bakit SV? SV is the salvage value. Yung salvage value natin, yun yung
value niya kapag natapos niya na or na-attain niya na yung useful life. Okay? Halimbawa, yung crane mo, after so many years, parang okay na, na-serve niya na yung purpose niya. Talagang hindi na naman siya makagalaw kasi sirang-sira na. So, ang naisip mo, ay, bebenta ko na lang to kasi hindi na rin naman mapakinabangan. So, binenta mo ngayon sa magbabakal. Kunwari, sa magbabakal mo binenta. So, kung magkano yung presyo niya kapag binenta mo sa magbabakal, that is the salvage value. Okay? Yung value niya after the useful life. So, yung salvage value na ito, sometimes ang nilalagay sa problem is scrap value. So, scrap value, salvage value, pareho lang sila. Then, yung N mo is ganun pa rin sa dati. Okay? Then, we have AC. AC is equal to CI. Ano ba yung AC? Sabi dito, the annual cost. Halimbawa, gusto mo namang malaman, magkano kaya ang kung yearly? Magkano kaya hahati-hatiin yung yearly na gastos? Yung equivalent na yearly na pera na kailangang meron ka. That is AC, annual cost. You have C times I. Ano yung C? C capitalized cost. Ano yung I? Interest rate. So, ito, normally, ginagamit siya kapag yung problem ask you for the capitalized cost muna. Halimbawa, what is the capitalized cost? Then, may follow-up question, and what is the annual cost? Siyempre, meron ka ng value ni C kasi kinompute mo siya una. Then, i-multiply mo na lang sa I. Kasi kung type mo ulit or isasulat ulit, medyo mahaba na siya. Okay? Pero, syempre naman, kung halimbawa, hindi naman tinanong si capitalized cost. Ang problem, gusto lang malaman kung ano yung annual cost. Wala siyang pakialam sa capital. Ang gusto niya lang is annual cost. So, anong gagawin mo? Pwedeng idiretso mo na. CI, i-distribute mo sa formula ni C. Kaya we have FC times I plus OM. Bakit OM na lang? Kasi OM over I times II, makakancel yung I natin. So, we have OM. Plus RC minus SV times I, all over 1 plus I raised to N minus 1. So, itong mga formula na ito yung gagamitin natin kapag capitalized cost na yung pinag-uusapan. So, itong mga to, syempre, sasauluhin nyo. Okay? So, let's try to solve sample problems na. Okay? So, let's have our first example. This one. Taas lang natin muna. Ayan. So, ano ang problem dito? Compute the capitalized cost of a new car worth 800,000. If it is estimated that it requires 20,000 per year to maintain and must be replaced at the same amount, with salvage value of 300,000 after 5 years, and the interest rate is 12% per annum. Kapag sinabi natin per annum, per year din ang ibig sabihin yan. Okay? So, dito, sa problem na ito, sinabi niya na yung kotse daw, yung bagong kotse ay nagkakahalaga ng 800,000 pesos. So, si 800, kung siya yung presyo or halaga ng bagong kotse, so ito yung ating first cost. Okay? That is our FC. So, kung FC natin siya, ano naman itong 20,000? It is estimated that it requires 20,000 per year to maintain. O, para daw ma-maintain, kada taon kailangan mo gumastos ng 20,000. So, kanina, dun sa definition, sa ating formula, alin siya dun? Alin si 20,000? E di yung ating OM. Tama? So, lagyan natin ito as the OM. So, dito ko na lang ilagay sa taas. Para yan kay 20,000. Then, ano pa ang meron tayo? And must be replaced at the same amount. So, kung papalitan daw natin yung kotse, magkano ang gagastusin dapat natin? Alin ang same amount na tinutukoy niya? E di kung magkano mo siya nabili, kung magkano ang halaga niya before, magkano daw ba? 800,000. So, si FC, equal siya kay RC. Equal siya sa replacement cost. Okay? With salvage value of 300
O sinabi niya na dito na si 300,000 ay salvage value. Ay di salvage value na siya. That is our SB. Then yung 5 years natin is our N. Then si 12% yung ating interest rate. Okay? Then, ano nga ang formula pagdating sa capitalized cost? We have this formula. Tama? So, dito sa formula na ito, ilalagay lang natin lahat itong mga values, si 800,000, si 20,000, and si 300,000. So, lagay natin siya kasi, guys, pagdating talaga sa capitalized cost, kalimitan lang, hindi palagi. Pero kalimitan or kadalasan, direct substitution lang ang ginagawa sa capitalized cost. Okay? What do you mean by direct substitution? Isa-substitute mo lang siya sa formula na meron tayo. The only problem na nakikita ko na baka maging problema or struggle nyo pagdating sa capitalized cost is analyzing the problem. Kasi ang capitalized cost, normally, naka-express siya sa word problem. Siyempre, minsan kasi kapag mahaba na yung problem, nakaka-intimidate na. Tama? So, yun lang siguro yung magiging problem nyo pagdating sa capitalized cost. Yung pag-analyze nyo, alin ba si first cost, alin ba si OM, alin ba si SV, and alin ba yung iba pang data na kakailanganin. Pero, once you analyze kung alin yung mga bagay na yon, you can substitute it here in our formula. Pero syempre, dapat sa ulo nyo yung formula. Okay? So, palitan na natin ito. Di ba yung FC, sabi ko kanina, is si 800,000 pesos. Si OM is, anong nakalagay sa problem? 20,000. Ilan ang interest? Itong 12%. Pero dapat naka-decimal. So, we have 0.12. Palitan ko na rin itong isang interest dito. Then, ilan yung RC natin? Sabi niya, must be replaced at the same amount. So, nakalagay dito, si FC at si RC ay the same. So, ang value niya then is 800,000. Ilan si SV? 300,000. Then, ilan kaya ang value ng ating capitalized cost? O, wait lang, meron pang pumula dito. Wala pa tayong value ni N na nailalagay. So, N is equal to 5 years. Or 5. Therefore, the value of our C or the capitalized cost in acquiring a new car is equal to 1,622,540.55 pesos. So, dapat, in acquiring a new car, meron kang ganitong amount of money. Para syempre, masecure mo din na every year, sa loob ng 5 taon ay mapapamaintain mo yung iyong kotse. Mapapapalitan mo or mapapa-change oil mo siya every year. Kaya, kailangan may ganito kang halaga. Okay? So, that is the capitalized cost. How about, let's have another sample problem. So, that is example number 2. Here, in example number 2, we need naman a heat exchanger. Kasi yung heat exchanger daw na yon is needed in a chemical process. If interest is 9% compounded annually, determine which of the following heat exchangers is cheaper by comparing the capitalized cost. So, we have 2 exchangers. So, sabihin natin, dalawang brand ng heat exchanger. Si exchanger A at si exchanger B. Si exchanger A daw, mabibili mo ng 22,000 pesos or nagkakahalaga ng 22,000. Pero, pwede mo naman siyang ibenta. After 7 years, pwede mo siyang ibenta sa halagang 1,000 piso. While, si exchanger B naman, magkano daw siya kung bibilhin natin? 28,000 pesos. Magkano mo siya may ibenta after 10 years? Kasi ang useful life niya is 10 years. 1,500. So, sabi sa problem, alin kaya ang mas mura dito sa dalawa? Si A or si B? So, kung matatandaan nyo, our first topic in econ, we have present economy. Tama? Wherein, sa present economy, we are also comparing alternatives.
Ano lang pinagkaiba niya sa capitalized cost? Si capitalized cost kasi, we can also use it for comparing alternatives, katulad nga nitong example number 2. The only difference, kapag dating sa present economy, nakabase lamang yung computation niya sa immediate cost. Okay? Nung mga alternatives natin. Hindi niya kino-consider si interest rate. So, dito kay capitalized cost, as you can see naman sa formula, meron na siyang letter I. Ibig sabihin, tinitake into consideration niya na yung ating interest rate. So, that is the difference between the two. So, dito, we have two exchanger. So, dalawang capitalized cost yung kailangan nating isolve. Tama? Si capitalized cost ni A at capitalized cost ni B. So, unahin muna natin si A. Lagyan ko na lamang ng ng subscript, indicating na itong capitalized cost na ito ay para kay exchanger A. So, ilan ang first cost? We have, magkano daw sa exchanger A? 22,000. So, palitan natin ito ng 22,000. Ilan ang OM? Meron bang nabanggit na maintenance cost? Wala, tama? So, si OM ay 0. Then, si interest rate, 9%. Eh, di ba, any number na i-divide natin or by 0 is 0 ang labas. 0 divided by any number ay 0. So, kung 0 din naman pala ang value nito, burahin na lang natin. Tama? Huwag na nating isama sa computation. Then, yung RC, let me see, meron bang replacement cost? Walang nabanggit. Pero, di ba, naulit ko kanina, kapag walang direct na binigay na value ni RC, ano ang gagamitin? Yung value ni first cost. Ilan si first cost? 22,000. So, RC is 22,000. Ilan ang salvage value? 1,000. O, ang nakalagay dito, scrap value. Pareho lang sila. Salvage value and scrap value, pareho lang. Interest rate is 9%, so we have 0.09. And ang useful life ni exchanger A is 7 years. Therefore, C sub A or the capitalized cost of exchanger A is equal to, we have 47,361.121 pesos. Oh, we cannot conclude yet kasi A pa lang nasusolve natin. Let's see exchanger B. Solve natin si exchanger B. Kopyahin ko na lang to guys ha. For exchanger B, palitan natin syempre to ng subscript. Magkano naman daw si exchanger B? Magkano ang halaga niya? 28,000. So, yung first cost niya, 28,000. So, kapareho ni A, wala din siyang nabanggit na maintenance cost. So, cancel na rin natin si maintenance. Kaya, diretso na tayo kay RC minus SB dito sa part na to. Ilan ang replacement cost? Wala ding nabanggit. Pero meron ka naman 28,000 na first cost. So, ito, palitan mo na lang siya ng 28,000. Magkano ang scrap value? 1,500. So, minus 1,500. Ilan ang interest rate? 9% pa din. Kasi kung makikita mo dito, si 9%, wala namang sinabi na para siya kay A or para siya kay B. So, ibig sabihin, general siya. Gagamitin mo kay A, gagamitin mo din kay B. So, 0.09 pa rin ang interest rate. Ano lang magbabago? Siyempre, yung N mo. Kasi kay A, tatagal lang siya ng 7 years. Kay B, tatagal sila ng 10 years. So, we have here, N is equal to 10. Then, let us see ilan kaya ang value ni exchanger B. We have here 47,380.36 pesos. So, ngayon, alin ang kailangan na maging sagot natin? Alin ang final answer natin dito? Sabi niya dito, which of the following heat exchanger is cheaper? Alin yung mas mura? O, between 47,361 and 47,380, alin kaya ang mas mura? Siyempre, dito tayo kay 47,361. Bakit?
Kasi mas mura naman siya yung isa 380. Tama? So this is our final answer. Exchanger A is the cheaper between the two alternatives. Okay? So pwede din siyang gamitan in comparison of alternatives. So moving on, let's have another sample problem. Nasusundan na ba si capitalized cost? Nakikita na kung paano siya gagamitin. So for example number 3, a research foundation wishes to set up a trust fund earning 10% compounded annually. Para saan daw yun? Provide 2 million pesos for the lot and building and 1 million for the initial equipment of the structural engineering and materials laboratory. Pay 400,000 for the annual operating cost every year and pay 500,000 for the purchase of new equipment every 5 years beginning 5 years from now. How much money should be paid into the fund for the building and equipment and to pay for the perpetual operation and equipment replacement? So kung babasahin natin yung problem, parang medyo intimidating. Tama? Medyo stressful yung question. Ano ba yung tinatanong dito? So the question is actually asking for the capitalized cost lang naman. Pinahaba niya lang yung question. Capitalized cost din ang tinutukoy niya dyan. Okay? So if capitalized cost, yung pinapasolve kay example number 3, so i-copyahin natin yung kanyang formula. Then, substitute natin dito. We have this one. So, dito sa problem na to, ano magiging first cost natin? We have here 2 million pesos and 1 million pesos. Alin sa dalawa ang ilalagay nating value ni first cost? What do you think? Si 2M, si 1M, or pareho sila kaya? So, ang ilalagay natin dito is pareho sila. Okay? Bakit? Kasi sila yung mga first cost mo, yung mga unang gastos mo. Kailangan mo daw magpatayo ng Structural Engineering and Materials Laboratory. Siyempre, kailangan mo ng lote. Kailangan mo magpatayo ng building. And syempre, kailangan mo bumili ng equipment. Eh, hindi naman matatawag na laboratory kung walang equipment. Tama? So, ilagay mo dito sa first cost is 2 million plus yung 1M or yung 1 million natin. Sakto ba yung ating mga zero? Kasi kadalasan, yan yung nakakalito kapag napapasobra or kulang yung zero na type natin sa calculation or sa calculator natin. 'Di ba? Kapag nagko-compute tayo at kulang yung zero, sobra yung zero, mali na yung sagot mo. Tama? So, balik tayo sa solution. Ano naman yung OM? OM is the annual operation. Pay 400,000 for the annual operating cost. So, ano daw ang OM? Nakalagay na dito, annual operating. So, we have the 400,000 pesos. How about the interest rate? Ilan ba ang sabi? 10% compounded annually. So, we have 0.10. How about the replacement cost? Meron bang nabanggit? Wala siyang nabanggit na replacement cost, pero ang sabi niya, gagastos ka daw ng 500,000 for the purchase of new equipment. So, pwede natin siyang i-consider na replacement cost. Pwede natin siyang ilagay dito. Hindi mo naman ibebenta yung mga dati ng equipment. Kumbaga, dadagdagan mo lang sila. So, you have here 500,000 pesos. Kasi future expense mo or future payment mo yung 500K. So, ilan ang salvage value? Walang nabanggit. So, 0. Eh, di burahin na natin kasi 0 naman siya. Then, interest of 10%. Ilang years ang itatagal? Ilang years ang nabanggit sa problem? We have 5 years. Kailan ka gagastos ng 500,000? Every 5 years. So, lagay natin dyan yung 5. Then, the value of capitalized cost, magkano kaya ang kakailanganin nating capital
para mapatayo yung Structural Engineering and Materials Laboratory. So, kakailanganin natin ng 7,818,987.404 pesos. Ito yung amount na kailangan natin. Tama? Mahal na talaga ngayon magpagawa ng mga structure, guys. Kahit pa sabihin nyo, in real life ha, kahit pa sabihin nyo na single story lang yung papagawa nyong bahay, mahal din talaga because of the materials, the labor, so malaki din talaga yung nagagastos niya. Okay? So, we have 7 million as our final answer for example number 3. Then, tatlo na yung nasagutan ko, syempre naman, it's time for you to try naman yung capitalized cost natin. I have provided here one problem for you to solve, which says that from the table shown, compute the capitalized cost and annual cost of each alternative. So, ang tinatanong, capitalized cost. Okay? So, yung C, annual cost. So, ito yung sinasabi ko kanina. If the problem initially asked for the capitalized cost, then, sunod na tanong niya is annual cost, so ano nang pwede mong gamitin na formula? Since you already have the value of C, C times I na lang. I-multiply mo na lang siya by interest rate para makuha yung annual cost niya. Okay? Then, of each alternative, ng bawat alternative. Ibig sabihin, ilang sagot ang ine-expect natin? Capitalized cost ni A, capitalized cost ni B. Annual cost ni A, annual cost ni B. So, ilan lahat yon? 4. So, I'm expecting 4 final answers sa example number 4. Okay? And I'll be checking your solutions next meeting. So, that's it for capitalized cost.